ligaya, lahat tayo'y magpatuloy ka sa Belen. Ating dalawin ang batang mamulus, atin ngayong dalawin, atin ngayong dalawin, dalawit sambahin, siya ang Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga
sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang Panginoon, kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong kagandahang loob kami iyong nilikha, at sa iyong pagtatangkilik kami iyong pinadakila. Sa pagkakatawang tao ng iyong anak, kami iyong tinuring na hindi na iba sa iyo. Makapamuhay nawa kami bilang mga kapatid niya, na totoong maikapagkakapuri mo sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magmula sa bundok o kay gandang masdan, nang sugong dumating upang ipahayag ang magandang balita ng kapayapaan. Ipapahayag niya ang tagumpay at sasabihin, Sion, ang Diyos mo ay hari. Narito, sisigaw ang nagbabantay, dahilan sa galak, sama-sama silang aawit. Makikita nila ang Panginoon sa Sion ay babalik. Magsiawit kayo, mga guhong muog nitong Jerusalem, pagkat ang hinirang ng Diyos na Panginoon ay kanyang inaliw. Tinubos na niya ang itong Jerusalem sa lahat ng bansa. Ang kamay ng poon na tanda ng lakas ay makikita ng mga nilalang, at ang pagliligtas nitong ating Diyos tiyak na mamahayag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Umawit ng bagong awit at sa poon ay ialay. Pagkat yaong ginawa niya'y kahanga-hangang tunay. Sa sariling lakas niya at taglay na kabanalan, walang hirap na natamo, yaong hangad na tagumpay. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Ang tagumpay niyang ito'y siya rin ang naghayag. Sa harap ng mga bansay, nahayag ang pagliligtas. Ang pangako sa Israel, lubos niyang tinutupad. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Tapat siya sa kanila at ang pag-ibig ay wagas. Ang tagumpay ng ating Diyos kahit saan ay namalas. Magkaingay na may galak, yung lahat sa daigdig. Ang poon ay buong galak na purihin sa pag-awit. Kahit sa ay namamalas, tagumpay ng nagliligtas. Sa saliw ng lira, iparinig yaong tugtog. At ang poon ay purihin ng tugtuging maalindog. Tugtugin din ang trumpeta, nakasaliw ang tambuli. Magkaingay sa harapan ng poon ating hari. Kahit sa ay namamalas,
tagumpay ng nagliligtas. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Noong una, nagsalita ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba't ibang panahon at sa iba't ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit ngayon, siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Sa pamamagitan ng anak ay nilikha ng Diyos ang sansinukob at siya ang itinalaga niyang magmay-ari ng lahat ng bagay. Ang anak ang magniningning ng sinag ng Diyos, sapagkat kung ano ang Diyos, ay gayon din ang anak. Siya ang nag-iingat sa sansinukob sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya'y lumuklok sa kanan ng Diyos, ang makapangyarihan sa lahat, at kung paanong higit na dihamak ang pangalang ibinigay ng Diyos sa anak, gayon din siya higit na dihamak sa mga anghel. Sapagkat hindi kailanman sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, "Ikaw ang aking anak, ako ang iyong ama." Ni hindi rin niya sinabi kanino man sa mga anghel, "Ako'y magiging kanyang ama, at siya'y magiging anak ko." At nang susuguin na ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan, ay sinabi niya, dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Hallelujah, 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 Hallelujah. Banal na araw sumikat, halina't sumambang lahat, sana naog na liwanag. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita at ang salita ay Diyos. Kasama na siya ng Diyos sa pasimula pa. Sa pamamagitan niya, nilikha ang lahat ng bagay at walang anumang nakalikha ng di sa pamamagitan niya. Mula sa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng sangkatauhan. Nagliliwanag sa kadiliman ng ilaw at hindi ito kailanman nagapi ng kadiliman. Ang tunay na ilaw ay na tumatanglaw sa lahat ng tao ay dumarating sa sanlibutan. Nasa sanlibutan ng salita. Nilikha ang sanlibutan sa pamamagitan niya. Ngunit hindi siya nakilala ng sanlibutan. Naparito siya sa kanyang bayan, ngunit hindi siya tinanggap ng kanyang mga kababayan. Ngunit ang lahat ng tumanggap
at nanalig sa Kanya, ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Sila nga ang naging anak ng Diyos, hindi dahil sa isinilang sila noon ayon sa kalikasan, ni sa pita ng laman o sa kagagawan ng tao. Ang pagiging anak nila ay buhat sa Diyos. Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin. Nakita namin ang kanyang kapangyarihan at kadakilaan, puspos ng pag-ibig at katapatan. Tinanggap niya mula sa Ama ang kapangyarihan at kadakilaang ito bilang bugtong na anak. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Sa arawng ito, tayo'y bilang mga Kristiyano ay puno ng galak dahil pinagdiriwang natin ang kapistahan ng kapanganakan ng mahal na poong Jesus Nazareno. At para sa atin, isang mahalagang araw ito at hindi kompleto ang araw na ito kung hindi nakapagsimba. Dahil para sa atin, ang araw na ito ay walang halaga, walang dating, kung hindi dahil kay Jesus. At ganoon naman siguro sa buhay natin. Our lives has no meaning and it's dark without the presence of Christ. Pag wala si Jesus, magulo. Pag wala si Jesus, parang hindi ka mapakali. Minsan maganda kong isipin, yung mga araw na patungo dito, sa araw na ito, para sa iba, ang tawag nila ay Christmas rush. Pero hindi ba ganoon naman talaga ang buhay? Pag wala ang Diyos, ang gulo-gulo. Puro pangit ang nakikita. Diba? Bago mag-araw ng Pasko, puro problema ang naririnig natin at dumarating sa atin. Mahaba ang pila sa mall, di ka makasakay, mas matindi ang traffic, magulo. Dahil wala ang liwanag ng sanlibutan, magulo ang lahat. At kung ang atensyon natin ay nakatuon pa sa ibang bagay, hindi sa Diyos, ay magulong-magulo nga talaga. Pero nang dumating si Jesus, tila'y lahat ng kaguluhan nawawala. Kaya 'di ba? Minsan pa nga mula November, ang gulo-gulo na ang gulugulong lumabas. Pero pagdating ng 24 na ng Disyembre, parang kumakalma ang lahat. Because Christ, the presence of Christ gives us serenity of life. Kapayapaan ng buhay ang hatid sa atin. At bakit may kapayapaan? Dahil siya ang liwanag. Di ba pag madilim, hindi ka mapakali? Noong isang araw namatay ho yung ilaw ng simbahan. After na simbang gabi, namatay po yung ilaw ng simbahan dahil nag-fluctuate. At biglang mula sa liwanag, naging madilim. Yung isa hong sakristan, tumakbo at natakot. At gano'n naman pag madilim, tumatakbo tayo. Lumalayo, ayaw natin doon. Pero sa isang iglap, nagkaliwanag ulit, napawi ang dilim. At hindi ba para sa atin, pag dumilim, na brown out, di ba? Tapos nagkailaw ulit, pumapalakpak ka. Papaganon ka. Ay, ilaw na. Hindi tayo naputulan.
At ganoon naman sa buhay natin bilang Kristiyano. Pag madilim, wala si Kristo, magulo ang lahat. Pero pag andyan, si Kristo, may liwanag, may kapayapaan sa buhay natin. May pag-asa sa buhay natin. At ito sana bilang Kristiyano ang mas magandang tignan natin. Na si Kristo ang liwanag ng Diyos na pumasok sa kasaysayan nating tao. Siya na salita na naging tao ay sana'y magdala din ng liwanag sa buhay natin. Siya sana ang Diyos na pumawi ng kadiliman sa buhay natin, lalo na sa kadiliman ng kasalanan. Siya ang Diyos na magbibigay liwanag sa atin, lalo na sa kadiliman ng kawalan ng pag-asa. Siya ang Diyos na magbibigay liwanag sa mga panahon na iniisip mo, parang hanggang dito na lang yata ako. Ganito na lang ako. Wala na akong magagawa. Ang dilim ng ganong pakiramdam. Pero ang Diyos, dahil sa kanyang presensya, nagbibigay liwanag at nagpapaalala sa atin, kasama mo ako. Hindi ka hanggang dyan lang. Pagpatuloy ka sa paglalakbay. There is always something to hope for and look forward to because Christ is with us. Kaya nga, di ba, sa isang yugto ng Ebanghelyo, ang sinabi ng anghel, siya ay tatawaging Emmanuel na nangangahulugang kasama natin ang Diyos. At kapag kasama natin ang Diyos, walang puwang ang kadiliman. Pagkasama natin ang Diyos, walang puwang ang takot. Walang puwang ang kawalan ng pag-asa. Walang puwang ang tila'y pag-iisip na ganito na lang ako. God gives us hope. God gives us light. God, as He accompanies us, reminds us, kayang lumago, kaya maging mas mabuti. Kayang pawiin ang kadiliman na yan sa buhay mo dahil kasama natin ang Diyos. Kaya magandang baon natin sa pagdiriwang na ito. Alam ko mamaya, baka may iba dyan sa inyo, mamamasko o bibisitahin kayo. Huwag niyo hong taguan. Hindi ho ngayon ang araw na makipaglaro ng taguan. Pag binisita po kayo, hindi niyo ho kailangan din magbigay ng pamasko. Ayan ha. Hindi niyo ho kailangan. Ano bang kailangan gawin ng ninong at ninang? Basbasan ninyo ang inyong inaanak. Pag magmamano sa iyo, di ba yung nanay ng inaanak mo sabihin, bless kay ninong. Ikaw naman, sabi mo, God bless you. Siguro yun yung pinaka-importante sa araw na ito. Hindi yung i-flex mo at magbibigay ka ng pamasko, kundi sana ang pinakamagandang ibigay ang pagbabasbas ng ninong sa kanyang inaanak. Dahil ang ninong at ninang ay gabay espiritual ng isang bata. Ang ninong at ninang sana laging pinagdarasal ang kanyang inaanak. At maganda rin sa araw na ito, basbasan mo, ipagdasal mo, hingi ng paggabay ng Diyos na siya ay maging liwanag ng iyong inaanak. Huwag mo hong taguan. Huwag mong takasan. Huwag ka magpanggap na walang tao sa bahay niyo nung nandoon andyang pero andyang ka naman. Huwag maging kuripot sa pagbabahagi ng biyaya ng Diyos. Dahil ikaw din, tinanggap mo rin ang biyaya ng Diyos. Be also a channel of God's grace and blessing this day. Dahil the greatest blessing and greatest gift that the world received is the light of Christ. Ang Diyos na nagkatawan tao, sumaatin, naging kalakbay natin,
at siya'y liwanag natin. Sana sa araw na ito, magbigay liwanag din tayo sa bawat isa dahil tinanggap natin ito mula kay Jesus. Amen. Tumayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesu Kristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Magsiluhod ang lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Tumayo na po ang lahat. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, na luluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal ko mga kapatid, sa banal na araw na ito, dumulog tayo sa Ama na walang sawang lumilingap at tumutulong sa kanyang bayan. Ang ating itugon, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa simbahan, patuloy nawa tayong maging saksi ng pagkakatawang tao ng anak ng Diyos, si Jesus, upang maramdaman ng buong daigdig ang kanyang presensya. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga pinuno ng bansa, magkaisa nawa sila sa kanilang magagandang hangarin tungo sa pagkamit ng kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga hindi kumikilala kay Jesus, masumpungan nawa nila ang liwanag na hatid ng maningning na bituin upang makilala nila ang anak ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga mag-anak, mamuhay nawa sila bilang mga Kristiyanong mayroong pagmamahal, kagalakan at kapayapaan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa may hirap, masumpungan nawa nila ang pag-asa at kagalakang hatid ng tagapagligtas. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, ating ipanalangin ang iba pang mga pangangailangan ng ating pamayanan, pati na rin ang ating pansariling kahilingan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin, gawin mong panahon ng pagpapasasalamat at pagbabahaginan ang pagdiriwang namin ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak na aming Panginoon, ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupuan lahat. Ako ay isang batang pastol na patungo sa Belen. May dala na maiaalay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belen tayo na sa Belen. At doon kay sarap mag-awit
pamagitan sa tabi ng sabsapan. Ako'y may dalang tinapay, alak na dulot ay lakas, sa amin magbibigay buhay. O Jesus naman niligtas, tayo na, sa Belen tayo na, sa Belen. At doon kay sarap nagpawitan sa tabi ng sabsaban. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahaing ito ngayoy dakilang kapistahan ng Pasko ng pagsilang ng iyong anak, ay iyong kalugdan bilang ganap na pagsamba at lubusang pakikipagkasundo namin sa iyo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sumilay sa amin ang pagkakataong makapagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maasahang anak ang pagkatao naming alangan at hamak, kahit kamatayan namin ay kanyang natikman, upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan, na iahandog para sa inyo."
Gayun din naman na matapos ang hapunan, ninawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kaming nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mo ang sumilang ngayong tagapagligtas na nagdudulot sa amin ng muling pagsilang sa iyong angkan ay siya rin nawang magkaloob ng muling pagkabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Bago po ang pagbabasbas ay pinapaabot po namin at binabati po ang bawat isang deboto na naririto ng maligayang Pasko po sa inyo. Sabihin muna natin, Happy Birthday, Jesus! Siya ho ang may birthday, ha? Maliban na lang kung birthday mo, December 25 din, ano? Pero sana bilang mga Kristiyano, ang ipalaganap natin at palawakin ang liwanag ni Jesus, ang pag-asa mula kay Jesus. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Iyok ang inyong ulo para sa pagabasbas. Ang Diyos na humawi sa kadiliman noong magkatawang tao ang anak niyang mahal ay magdulot ng liwanag sa banal na araw na ito. Pakundangan sa kanyang pagsilang ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at mapaningning sa liwanag ng kabutihan sa iyong kalooban ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-uugnay sa lupa sa kalangitan ay siya nawang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Magbuhat ngayon